Meron pong prinsipyo ang ating saligang batas na hindi ka pwedeng makulong dahil lang sa hindi pagbabayad ng utang. To be exact, Pero may qualification. Hindi to na be exact, Panyero, sabi sa ating konstitusyon, no person shall be imprisoned for non-payment of debt. Yeah. Pero may exemption to the rule na kapag ikaw ay gumamit ng panloloko, niloko mo yung inutangan mo, diyan papasok yung mga ibang batas na kung saan pwede ka nang parusahan dahil sa iyong pagkakautang na kung saan ginamitan mo siya ng fraud. Pero kasi ang punto ko doon, tama yun, that's an exception to the rule. As a general rule, hindi ka pwede makulong. Hindi ka pwede dahil lang sa hindi pagbabayad ng utang. Ang isang qualification para ito'y maging isang kriminal ay kung may kasamang pandilin lang. Pandilin lang nung umutang in such a way na pwedeng sinasabi niya, tama ba yun na parang sinasabi niya, hindi, kaya kitang bayaran, wala namang problema yan. Will that, kumbaga, align with the qualification na, kasi in good faith naman ako eh. In fact, bago ako umutang sa'yo, inaral ko yung mga papasok na pera sa akin para may pambayad ako. But unfortunately, nagkataon lang, hindi nag-materialize ngayon yung mga kanyang transaksyon. Yung aking transaction. So, yung mga ganun, wala namang panlilin lang doon. Walang panlilin lang doon dahil in good faith yung tao nung kanyang sinabi yon sa kanyang inutangan. So, anong moral lesson niya? Huwag ka na umutang. Huwag ka na umutang kung wala ka naman palang pambayad.